Kung talagang willing kayo, then Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang ulat ukol sa feelers ng puganteng si dating Ako Bicol Congressman Zaldico para makipagdialogo sa gobyerno. Sinabi ni Remulla, may mga kaibigan si Ko na mga pare na nais maging tulay para sa dialogo. Pero tinanggihan ito ni Remulla at sinabihan niyang magsauli muna ng umano'y ninakaw na pera mula sa flood control anomaly. hindi, sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Hindi binahagi ni Remulla ang eksaktong halaga na dapat isauli ni Ko sa gobyerno, pero aabot umano ito ng bilyong-bilyong piso. Kung seryoso anya si Zaldico sa nais itong dialogo, kailangan niyang sumunod sa kondisyong ibinigay ng ombudsman. Makipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Limitadong oras natin dito eh. Kasi bitin na bitin ang bansa natin eh. Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos ito. Paliwanag pa ni Remulla, ang pagsasauli ng pera ni Ko at pakikipagtulungan sa gobyerno ay pwedeng maging daan para maging state witness at posibleng mapababa ang parusa. Sa oras na tumugon si Zaldico sa kondisyong ito ni Remulla, ay tiniyak niya ang pagbibigay proteksyon sa dating mambabatas. Samantala hindi rin lusot sa investigasyon ng ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang siya sa iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa questionabling property sa loob na isang mamahaling subdivision sa Makati na muna'y pagmamay-ari ni Romualdez. We're actually advanced already in that sense. Kailangan we're just quiet about what we do. We cannot broadcast everything we do because sabi ko nga, we're going up against well-paid lawyers. Tatandang itinuro ng dalawang testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontrobersyal na kontratistang si Curly Discaya na iniugnay sa pagbili ng property para kay Romualdez. Sa oras naman na mapatunayan ang testimonyang ito ay magsisilbing daan bilang ebidensya sa koneksyon ni Romualdez sa mga Discaya. Pero ang alegasyong ito ay una na ring pinabulaanan ng kampo ni Martin Romualdez. Mariing itinanggi ni Attorney Raul Rondain, legal counsel ni dating Ako Bicol Congressman Zaldico ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa media. Sa text message nito sa SMNI News, iginit niyang wala silang natanggap na alok mula sa Ombudsman, kaunay ng restitusyon o pagbabalik ng mga ill-gotten wealth. Wala rin anyang balak na magsauli ng pera si Ko dahil wala naman umano itong ninakaw. Pinabulaanan din ni Attorney Rondain ang money feelers para sa pagdadayalogo. Sinabi kasi ni Ombudsman Remulla na may mga pari ang lumapit sa kanya na kaibigan din ni Zaldico para makipagdayalogo. Kit ng abogado ng dating mambabatas. Wala silang alam kung sinong pari ang tinutukoy ng Ombudsman at hindi rin ito autorisado. Pagbibigay din pa nito, wala rin plano ang kanyang kliyente na maging state witness sa ngayon. Pakikipag-ugnayan allegedly ng kampo ko ni Zaldico sa inyo. May kaibigan ako na kaibigan ng mga pare. Tapos sir, At meron daw kaibigan si Zaldico na pare na kasama sa kakausapin natin. Yeah. tapos sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Zaldico sa seminaryo ng araw. He was a seminarian. So, yung classmate niya na naging pare, yun ang nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko parang third source na. Pangatlong tulay na yun. So mukha talagang nakikipag-ugnayan para Hindi ko alam. Sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan na. Kasi, limitadong oras natin dito Dapat matapos kagad yung ganitong problema. Kasi bitin na bitin ang bansa natin. Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos ito. Tapos sir, may hinihingi kayo sa kampo niya ni Zaldico. Hindi. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Sir, kailangan ba mag-restitute muna bago kayo makipag-usap? Hindi naman. Kaya lang, that's always part of the opposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isasauli, baka 20 taon na hindi pa tapos yan. Diba? Nangyayari yan Sir, may hinihingi ba sila sa inyo? Meron bang kondisyon? Wala namang kondisyon. Ang mahalaga lang ay, sabi ko nga, ako, makikipag-usap ako, kinakailangan. Pero sir, itong sinasabi niyo na mag-restitute, nakarating na to sa kampo mismo. Siguro naman nakarating na yun. Sabi ko naman sa kanila, dapat yan ang una nating isama sa usapan.
Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasole, anong pag-uusapan natin? Di ba? Wala kayong pag-uusapan, ano bang pag-uusapan nyo? Kung wala isasauli, di ba? Intention ng pag-uusap. Was it to co-operate? Hindi, siguro ano yan, hindi ko, mga well-meaning people want to bridge, to serve as a bridge. Kasi nga, third hand na yan eh. But of course, we still entertain it because it's part of the job. Kasama sa trabaho yun. Pero sir, hindi ba siya nagko-contradict? Kasi naman, after yung news na yan, biglang nag-file sila sa Supreme Court. Mga abogado yan, kanya-kanyang taktika yan. Alam mo naman yan, may patak yan eh. May singil yan sa bawat pleading. Diba? Every stage of any proceeding, may singil ng abogado. Pero sir, magpa-prosper ba? Uusap ba at the very least kung sa Supreme Court mo na petition? Hindi, tingin ko, hindi. Yun nga, kasi fugitive from justice eh. Hindi mo wish siya. Ang sinasabi lang ng Supreme Court dyan, kung nakakulong ka, may karapatan ka. Pero kung ikaw tumata ka sa batas, wala kang karapatan. Di ba? Tama naman yun eh. Tama naman yun. Pero sir, may bearing ba yung feelers kung Kakausapin ko talaga, titignan ko kung saan sila aabot. Kasi nga, kung kami mag-uusap, madaling pagkasunduan ng maraming bagay, di ba? Kasi ang ombudsman law gives a lot of leeway to the ombudsman to solve his problems. So sir, dun sa pakikipag-usap, may possibility na ma-lower yung sentence na? Oo, ganun. Yung state witness, Oo. nasa possibility rin ba yan? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito, o mayroon ganon, baka sakali pwede. Diba? And then sir, yung sa Sally and issue, may we know how many congressmen tinatry? Kaya marami kaming kailangan na salin eh. Kasi yung contractor controversy, kailangan ma-resolve natin to. Kasi conflict of interest lang. Diba? Code of ethics yan eh. Code of ethical standards yan ng government. Dapat hindi ka na, wala kang conflict of interest. Sir, is the ombudsman looking into the properties allegedly linked to former Speaker Martin Romualdez? Ano yan? Yung properties allegedly linked No. What about it? Is the ombudsman looking into Oh yes, of course. the history of ombudsman looking into corporate mayor? Yeah, ginagawa rin namin yan. We're doing everything proper. I mean, we're actually advanced already in that sense. Kaya lang we're just quiet about what we do. We cannot broadcast everything we do because sabi ko nga, we're going up against well-paid lawyers. Diba? Yung sa Sally and issue ulit, balikan lang natin. Sir, ano po yung nireport sa inyo nung team po ninyo na humingi po sila ng mga sabi? Yun nga, may sinasabi sa mga team namin na